ang ating aplikante ngayon na Sister L, ba't mag-a-apply pa ito? Congressman na ito. Oo nga eh. Ano, ha? Siyempre lakay higher position kasi. Kaya kailangang mag-apply ulit sa Masang Pilipino. At ang makakasama natin ngayon, unahin ko na lakay, siya ay second district representative mula dyan sa Valenzuela City, lakay. Sa Gatchalian City, ha? Yes, bakit Gatchalian City? Tumatakbo siya lakay na independent ngayong halalan sa bilang senador. Pero as a congressman, ang kanyang partido ay PDP lakay. Partido ni na dating Pangulong Duterte. The order is dead or alive. At ang kanyang nakatapos siya lakay ng Bachelor of Science and Business Administration sa UST, University of Santo Tomas. At alam mo lakay, konting pahapyaw sa kanyang personal na buhay. Siya ay President of Liturgy of Music dyan sa National Shrine of Our Lady of Fatima. Wow. Noong 1995. Wait lang. Ilan taon pala ako noon? Huwag ka na magkwenta. Ayan, Music teacher din siya lakay. Songer, ha? At naging board of director ng Philippine National Red Cross Valenzuela Chapter. At lakay, alam mo, nakakatuwa sa kanya. Nagsimula siya bilang SK Kagawad. Noong, nilagay mo ko, mabasahin ko na, 1993 hanggang 1997 lakay. Naging SK. Nagsimula Ayan. siya doon hanggang sa naging barangay Kagawad. SK na ba to o hindi KB? Ayan. SK na lakay. Hindi na. Grabe ka naman, panahon mo yun. Kung maingay, ayaw ni Manang Aimee ng Ayaw ganyan. nga pala. Sabihin, Kasi iba yung kanya. Sabihin, tumatanda na si Manang Aimee Marcos. Ayan, naimbagang bigat apo. Ayan. At lakay, naging barangay Kagawad siya from being SK. SK Kagawad, naging konsehal din siya. Naging vice mayor lakay at ngayon ay congressman na siya. From top to bottom, ha? Yes. Ayan, Pinagdaan SK, niya. Kagawad, barangay Kagawad, konsehal, vice mayor, congressman. Ayan. So in short lakay, nagsimula siya sa pinakababa ng hagdan. Nagsimula sa laylayan. Laylay. Ayan. So, at ang makakasama natin lakay, si Congressman Eric Morales Martinez mula dyan sa Valenzuela. Ano niya kayo itong boxer na Mexican, yung nakalaban ni Manny Pacquiao, Eric Morales. Ayan. Sa bagay, sa hilata ni Congressman, may lahing lahing Mexicano. Chinese-Mexican. Kasi singkit. Singkit. Para ka singkit din Ayan. Pero anyway, Congressman Eric Morales Martinez, sir, ayan, una. Lakay, pabatiin mo muna. Oo nga pala. Sige, bumating muna kayo sa taga Valenzuela, ha? Magandang umaga, lakay, sa Sister L, sa ating mga taga-lungsod ng Valenzuela, sa Kalakhang, Maynila, sa mga taga-Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Akala ko mga 40s lang ito, 30s, late 30s, baby face kasi. Golden boy na rin pala ito. Ayan, halos magkasaedad lang pala kami. Ayan, Totoo? Batuhin kita dyan. Parang wait lang, lakay. Malabo ba mata ko o ano? Anyway, diretsahan na tayo. Congressman Eric Morales Martinez, sir, bakit ikaw? Bakit mo gusto maging senador? Dahil alam ko ang trabaho ng paggawa ng batas. Malinaw naman po na ang pagkandidato o ang pagiging senador ay paggawa ng batas. At binanggit na rin ni Sister L kanina yung pinagdaan ng political career ko. SK Kagawad, Barangay Kagawad, konsehal ng bayan ng 6 na taon, vice mayor ng 9 na taon, at congressman ng 9 na taon. Lahat ng posisyon na yan are policy making arm of the government, legislative arm. And we all know ang Senado ay lehislatura. Paggawa ng batas, lawmaking. So, yung bakit ikaw, alam ko ang paggawa ng batas at kumbaga sa job application, ito po ang resume ko. Hindi man ako sikat gaya ng mga survey na lumabas nitong nakarang araw, pero yung resume ko, karapat dapat
pagpilian ng sambayan ng Pilipinas. Sabi mo hindi ka sikat, pasisikatin ka namin. Salamat. Malaking bagay ito, Kadeo. Kasi yung mga sikat ay na yata pa-interview rito. Sikat na raw. Okay lang yun. At umatin po ako ng debate, ha? Talaga. Talagang hindi ako nag-a-absent. Yes. Debater to si Sa Congressman. GMA 7, tsaka yung mga Sambeda debate, nandun din po ako pag inimbita tayo. Oo, pero alam mo Lakay, siya ay tumatakbo kasing independent. Though, as a congressman, siya ay nasa ilalim ng PDP. Pero Kong, bakit kayo tumatakbong independent? Ngayong, kayo po ay tumatakbo bilang senador? Ayaw mo pasama sa partido ni dating Pangulong Duterte ng PDP? Ganito po yan eh. Noong 2016, nung ako'y kumandidato sa Kongreso, ako po'y nanalo ng PDP. So tatlo lang kami ron na PDP. So sa pagtakbo ng pagiging Pangulo ni PRRD noon, ay PDP po ako. So nitong 2022, sa huling termino ko bilang congressman, ay tumakbo tayo under the UNI team, ang pagsasama ng Pangulong Bongbong Marcos at ng Duterte faction na grupo. Partido Federal ka na ngayon? In that sense, yung pong unit team na yon ay pinananatili ko hanggang ngayon sa aking sarili, yung pagkakaisa. Kahit syempre ngayon iba yung ingay na naririnig natin sa politika. Mahalaga na ang isang senador o ang isang legislator sa pagtingin niya, if given the chance ng sambayan ng Pilipino, ay ang tignan yung hindi yung political accommodations, rather kung ano yung masigit na makakatulong sa sambayanan. At tingin ko yung pagiging independent ko ay makakatulong sa kasalukuyang administrasyon sa ating Pangulong PBBM upang itaguyod pa yung kanyang mga programa in the next 3 years. At it wouldn't take it away from me na ang suporta ko kay PRRD. He had his share of being one of the best presidents ng ating bansa. But looking forward, of course, gusto rin naman nating in the same light ang ating Pangulong PBBM namin na itanong kasi kulang pa yung line-up nila. Hanggang siyam lang sila eh. Kulang ng 3. Kaya nagulat ako nung ikaw ay member pa ng PDP. Anyway, Congressman Martinez, alam mo na lawmaking ang trabaho ng isang senador. So, kung ikaw ay papalarin maging senador, ano ang mga panukalang batas na ihahain mo na pwedeng pakinabangan ng taong bayan? Nakalagay na rin dyan sa pulyeto ko na pinamimigay nito in the last 2 weeks. More or less, ang main focus natin do sa mga panukalang batas na ating ifa-file sa Senado ay nakalaan sa kalusugan at transportasyon. Kong, ito yung camera para mas maganda yung view mo. Ayan. So, kitang ganda lalaki mo. Oh, thank you. Salamat. Isang bill na ating ifa-file ay yung the creation of the Metro Manila Subway System. As we all know, sinisimula na ngayon yan. At, kaya lang bagal eh. hopefully, before the term of the president ends, matapos yung unang segment, Valenzuela to Taguig. Okay. Pero dapat tignan din natin na hindi pwedeng isang linya lamang yan. So, an enabling law is needed para ito'y maging polisiya na ng Estado, hindi lang policy ng presidente na pag nag-iba yung presidente, magiging iba yung direksyon. So, an enabling law creating the Metro Manila Subway System, an enabling law that would create that subway system para hindi lang isang linya siya, kokonekta siya sa Quezon City, Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Taguig, Pasig, Marikina, all the 17 cities para yung problema ng traffic ng Metro Manila in the next 20 years ay matapos natin. Sabi ko kay Secretary Vince Dizon ng DOTR kailangan bago matapos ang term ni Presidente Marcos yung subway umabot hanggang Batak, Ilocos Norte Layo nun para yung mga magluluto ng empanada at saka bagnet dun sa Batak. Mainit pang darating. Pagka pinadala dito sa Manila, pagdating sa Malacanang mainit-init pa. Well, taking the cue from that, talagang the mass transport system natin in the next 20 years dapat pagbigyan natin ng tuon. Produkto ng Ilocos makarating sa Manila in a few hours time, mainit-init pa. Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, products entering Metro Manila in a matter of 1 hour, 2 hours,
malaking tulong sa ekonomiya. Then you go as far from Metro Manila going to Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon towards Bicol, Camarines Sur, Norte, Albay, Sorsogon. So just imagine the economic activity that it would give. Talagang ang solusyon at magbibigay ng momentum para sa ating bansa is a mass transport system. At Alam ito mo, yung mga batas na maganda ating yung titignan. mong balak mo, Congressman Martinez, sir, kasi nakita natin mga karanasan natin nung unang panahon, yung mga magagandang project ni Apo Ferdinand Marcos Sr. Pagdating ng Cory time, nabura lahat. Ayan, hindi na ituloy yung ibang project. Pero ngayon, nakita nila maganda pala, ibinabalik. Ayan, siguro dapat may continuity sa mga project na magaganda. And an enabling law ang kailangan Ang natin kailangan para dyan. ang policy direction of the state. Ay, may Ayun. batas tayong ganun. Kailangan talaga pagtuunan to. And not only that, we must also think now yung mass transport system ng Cebu. So I'm proposing an enabling law creating the Metro Cebu rail system. Kasi we all know now Cebu is the potential economic boom in the Visayas. And of course, yung Mindanao rail system, Metro Mindanao rail Ayan, system. Davao. Ayan, Davao, Di na nasimulan. Cagayan de Oro. So it has to take off in the next 20 years, and an enabling law would be the catalyst para maging policy of the state, not only of a president of a specific term. So yun yung mahalagang batas na ating ifa-file sa Senado. And I think in the next 20 years matapos natin, magastos na ang subway, magastos na ang rail system, pero as we go on, mas Kailangan lalaki natin yan. We have to do it. We have to do it. And the time is now, and we have to start. Although sabi nga nila, mahaba yung linya na yan. Oo, Pero doon na. we have to do it. Ayan, hindi lang naman subway, railways natin. Ayan, Oo, tama ka dyan. Mass At saka, transport system. ang laking bagay niyan sa mga katulad ng mga farmers. Mas madali na mag-transport ng kanilang mga produkto kung kapag mayroon tayong transport system din na kailangan ng mga private vehicle para makapag-transport ng mga goods. At Exactly. saka baka mabawasan pa ang traffic. Yes. Wala nang magkokotse niyan pagka maganda ang transport system natin. Kadeo, a complex metro subway system will solve the problem of traffic in Metro Manila. Imagine kung taga Valenzuela ako, sasakay ako ng subway, makakapunta ako ng Paranaque. Then after ng Paranaque, pupunta ako ng Caloocan, pupunta ako ng Marikina using the complex subway system. And that's the way to go. Ayan. Wala ka na makikitang tao sa kalsada. Nasa subway lahat. Oo. Yes. Yan. At ito naman Kong, bilang kayo po ay dating chairman ng House Committee on Youth and Sports Development, puntahan po natin sa mga kabataan. Alam naman po natin, yung maramit ang kabataan po natin, yung ilan, mga hindi nakakapag-aral dahil po kulang sa pera, pinansyal. Yun po yung problema. Ano po yung pwede nating magawa pa na mga proyekto para sa ating mga kabataan? Well, yung issue ng edukasyon, libre na yung pagpapaaral sa kolehiyo. Pero kailangan dagdagan pa natin ng baon. Iba yung libre yung pagpapaaral, pero yung suporta naman para makapunta sila sa eskwelahan on a daily basis. Mamasahe, baon. So we have to work on a legislative law that would support our mga kabataan natin sa pag-aaral na through some kind of a baon program, at saka yung logistical requirements na may gastos pa rin para sa kanila. It is important na ang kabataan ay nasa eskwelahan, hindi nasa kalsada. Ayan. At speaking of education, alam po niyo ang isang issue nga pala, Congressman Martinez, sir, yung mga rambulan ba sa mga eskwelahan? Ayan. May nakita ba kayong solusyon niyan? Kasi isang ba yung nag-viral Rizal, Sister El? Lakay, Rizal. Sa Rizal. Oo. Ay, naka-uniforme pa yung mga estudyante. Ha? Ayan. Bully. So, ano sa tingin niyo ang dapat solusyon dyan, Congressman Martinez, sir? Well, meron naman tayong hazing law, anti-hazing law that goes with it. So, mahigpit na pagpapatupad ng eskwelahan sa mga kabataan. And minsan kasi ang ating mga kabataan exposed sa elements ng social media, TV, and parents play a Malaking bagay. pivotal role. I don't have the numbers, pero malinaw naman karamihan ng mga kabataan natin na nai-involve sa mga ganitong bagay. Yung mga magulang, hindi na natututukan yung pagpapangaral sa mga anak. Tayo nung bata tayo, alas 6 ng gabi. Ay, uwi ka na. Uwi na, dadasal na. Naalala ko pa yun. Orasyon. Orasyon.
yung ano nga ba yung sa gabi, 6 o'clock habit. Rosary lakay. Ayan. Rosary. Rosary. Rosario. Nung time namin noon, may Black Rosary pa noon. So, I think it should start sa bahay. And sa eskwelahan, of course. Ayan, yung sa yung foundation ng mga bata, Oo, mga tama. Totoo yan. maganda. Laking Ha? bagay. Ayan, yan, yung good manners and right conduct. Ayun, Yeah. GMRC. I think that's Oo. that curriculum of good manners and right conduct sa ating school, especially sa formative age. Ayan. Yung sa elementary pa lang, maliliit pa lang. Opo, magmano tayo. Yes, nawala na yung oo. mga ganyan. Oo. Things like that. Yun yung somehow na-erode ng new thinking ngayon. Mga free thinkers, ika nga. Pero sa Japan, ano na, industrialized country na ang Japan, maunlad na bansa. Pero yung mga Hapon, believe ka sa kanilang disiplina, Congressman Martinez, sir. So siguro ganun. Kasi ang sabi ng mga Hapon, mga 2 years yata, 3 years na talagang ini-emphasize yung yung good conduct sa mga bata habang nasa eskwela. Kaya paglaki dala-dala. Ayan, maayos sila. Naka-instill talaga sa kanila. Disiplinado sila. Ayan. And it would carry on to the next generation. Dahil paglaki nung batang yun, magkapamilya siya, ikukwento niya, Yes, ito, this is the way to go and this is the culture that we at hindi kailangang baguhin. Sa kalusugan na Congressman Martinez, may programa ba kayo rito? Kasi ikaw pala ay director ng Philippine National Red Cross. Batang Gordon ka pala. Valenzuela Sa chapter. Valenzuela Valenzuela chapter. So, ito yung isang this is something personal to me. If you see some hospitals natin, may kidney center. Specifically sa Yes. organ na kidney. Heart center. Lung center. May specific na ospital, specialty para doon. But we don't have a national skin center. Data would show na maraming Pilipino rin ang may problema sa kanilang skin. sa balat. Balat. I myself, I have to confess to you, I am a psoriasis patient. I'm a sore patient. And we number around 700 to 800,000 sa buong Pilipinas. Wow. That is an autoimmune disease. Napakahirap niya kadeyo i-control. Walang gamot, pero you have a diagnostic care. Pero yung may mga tao na they'll just live with that dahil wala naman, hindi nila alam kung saan sila pupunta. So a national skin center is something that I will file in the Senate, the creation of such hospital. So what are the numbers? 1 to 1.5 million. It could go as high as 2 million na mayroong mga ganitong problema. Various issues about skin diseases. With specialty concerns, ma-address natin yung problema ng mga Pilipino yan. The creation of, we could start, of course, at the heart of the country, Metro Manila. Then, as we go on, but we have to start, and kung may kidney center, may lung center, may various centers. Center, kidney, Heart sa kalang sa Skin center is Pero also yung important. skin center. The biggest organ of our body kasi is the lahat skin. yan balat Balat. Totoo yan. Pero ito kong mataas po ang kaso ng dengue sa banggitin na natin ilang mga lugar. Sa Mandaluyong mataas, Quezon City meron din po, may mga namatay na din. Kahit sa Visayas region po marami na din dyan ang nagiging biktima po ng dengue. Mayroon po kasing nung nakaraan yung may piso sa mosquito. Yung nauhuli ng lamok. Tapos ang kapalit nun ay piso. Mayroon kang barya, may pera ka makukuha. Ano po yung opinion ninyo na kayo po, Billy, syempre naging board of director po kayo ng Philippine Red Cross at Valenzuela chapter. Ano po sa tingin niyo, ano po opinion niyo? Yung ganito ba? Okay ba yung ganitong solusyon? Or mas may dapat tayong maging solusyon pagdating sa ganitong issue aside sa paglilinis ng kapaligiran natin? At saka ito yung dapat gawin ng Department of Health. At maging action ng DOH.
Ano ba yung lamok? Kailangan mahuli buhay o kahit siyempre, patay. dead or alive? Mahirap yata. Dead or alive to Kong. Ayan, Well, dead or alive daw. Wonder is dead or alive. I've heard about that. Isang barangay ata. Mandaluyong. Oh. It's a creative way of showing the people we have to eradicate itong mga lamok. Nagpapakawala pa ng palaka. Sa Mandaluyong ba yan? Kasi Mandaluyong yung piso QC sa... yata yung plan na magpapakawala ng palaka. I think sa Mandaluyong ngayon, maraming yung gumagano ngayon, mga piso. Lahat sila mga palakpakan. Well, on a serious note, I Beer think house yata yun. Beer pa nga. on a serious note po, I think that barangay is just trying to emphasize the point of eradicating the mosquito. Pero of course, we all know this is time and tested. DOH has shown it to us. Seek and destroy. You seek the breeding grounds of these Yes. mosquitoes. San ba yun? Yung mga stagnant waters. So the bottom line, maglinis tayong lahat. It's a habit that a habit-forming thing dapat sa lahat ng Pilipino. Na maglinis ng bakura natin, maglinis ng komunidad. That's the only solution to dengue. It's the season of dengue. Global warming, sabi nila sa pag-aaral, is contributing to this. Pero the bottom line, hindi dadami ang lamok kung naglilinis tayo. Mawawalan sila ng breeding grounds. So, walang baradong mga kanal, walang stagnant water na mga alulod kung nililinis natin ng mga komunidad natin. So, make it a habit. Make it a habit na maglinis tayo ng komunidad natin at ang ating mga bahay. I think that's the ultimate solution to the mosquitoes. Yung piso-piso kada lamok is a creative way, pero Ano lang yan? ayan, Papogi na lang yan. they want to exaggerate the point of Pero Congressman Martinez, sir, ayan, bilang naging kongresista, nakailang term po kayo? 3 terms. 3 terms po kayo. Nung kayo kongresista, ano ang mga panukalang batas na ginawa ninyo at meron po ba kayong naipasang batas? Yes. Mahalaga 'yon na sa Kongreso may dalawang uri ng batas kaming pwedeng ipasa. Batas of national concern. Okay. At syempre district congressman ako ng Valenzuela, batas of local concern. So siguro ay ito may pagmamalaki ko sa amin sa lungsod ng Valenzuela at sa aking mga kababayan. Yung batas of local concern na nagawa ko para sa lungsod ng Valenzuela ay yung increasing the bed capacity of the Valenzuela Medical Center. Ito yung hospital namin na gumagamit taga Valenzuela, Caloocan, Malabon at parts of Bulacan. That's a that's a national DOH funded hospital. Meron palang ganyan dyan. So from 200 bed capacity, gumawa tayo ng batas. Ngayon siya is 500 bed capacity. Ano epekto ngayon ng batas? Okay. Because of that law, obligado ang DOH na pondohan. Magbigyan ng pondo. Yes, exactly. So yun yung of local concern. Of national concern naman na batas, since kanina nabanggit nyo na chairman ako ng Committee on Youth and Sports. At that time, yung issues ng athletes natin ang pinag-uusapan. The welfare of our athletes, the training program. We created the law, the National Academy of Sports. Ito po yung batas na naglalayo na lahat ng kabataan na mahuhusay natin, may nakitang potensyal ng mga kabataan, ay dalhin sa isang academy. Yan ay nasa Clark City at doon sila mag-train, mag-aral, suportahan para pagdating ng tamang panahon when they hit the peak of their athletic performance, makapagbigay sila ng mga karangalan pa katulad ni Calo Yulo at nila Heidelin Diaz. So yun yung national law naman of total importance sa buong Pilipinas na nagawa natin. The creation of the National Academy of Sports. Ngayon, functioning na siya at marami na tayong atleta na nandun na mapotensyal, nag-aaral sila at nagte-train at the same time. So yung issues na the next Olympics, the next international competitions in the next few years in the future,
magiging magandang resulta para sa ating bansa. Ayan. Local law and national law nagawa Ayan. natin bilang mga batas. Kayo ay concerned sa ating kalusugan sa ospital, Congressman Martinez, sir. Ayan na siguro para makadagdag sa inyong mga panukala kung kayo papapalaran sa Oo. Senado. Yung mga government hospitals natin, Congressman, kalunos-lunos po ang kalagayan, ha? Abay, saan ka naman nakita ng pasyente na nandyan na sa hallway, nakaupo sa monoblock, yung pasyente, hawak-hawak yung dextrose, yung mga nasa orthopedic, bago mabigyan ng bakal yung paa, inaabot ng halos 1 taon. Ayan, so para natin matutugunan yung ganitong problema. Ano ba nangyari sa ating health system? Bakit ang mga government hospitals natin ay nagkahaganyan? Well, yung isa sa panukala rin natin, hindi ko pa nabanggit kanina, aside from the establishment of a national skin center, yung paglalagay ng mga super health centers sa kanayunan. I-institutionalize na yon. Super health Kasi ang nangyayari ngayon, maisip ni Congressman, gusto ko magkaroon ng super health center sa lugar namin. So gagawa ng batas. So ito, pag gumawa tayo ng pangkalahatang batas, institutionalizing the super health centers, ang DOH ngayon, ang mandato nila, pag-aralan ano ba yung mga lugar na malayo sa mga lunsod within 1.5 hours to 2 hours bago makarating sa pinakamalapit na ospital, kailangan may super health center na sa kanayunan. Lalo na kung densely populated yung kanayunan para hindi nagpupuno yung ating mga malalaking ospital sa mga lungsod. Just imagine, magpapa-x-ray lang pala. Tama. I-ultrasound. So, 2 hours, 3 hours travel sila, pupunta sa bayan para sumiksik dun sa ospital. But if we have a super health center, kasi ang pinagkaiba ng super health center sa isang health center, yung super health center, may mga diagnostic care na ron. X-ray, ultrasound, may doktor. So, more or less, yung primary health care na hindi na makailangan pa dumiretso kagad sila sa malalaking ospital sa lungsod, within that periphery of those cities, na-address na. So, this is one thing para ma-decongest natin. Maganda yan, Congressman. Kaya lang, sana naman nakalipas na, hindi ko lang malaman kung anong administrasyon yan. Ang daming pinatay mga ospital sa mga probinsya na ito yung ospital, alam naman doktor, alang gamot. Ayan, walang kulang ba sa support? Well, DOH really has to put in a strategy. Saan lang ba dapat may malaking ospital? Saan yung super health center? Ayan. Para at least the spread of our health services, strategic yung placement. Yung hindi naman kailangan talagang pumunta sa malaking ospital, dito na lang kayo. Yung 3-4 hours at travel time, pupunta ron para lang magpatingin pala nung ubo niya. Ito naman yung super health center. Magpapacheck up pa lang pala nung kanyang tiyan. Hindi pa ito yung super health center. So these things have to be strategically put into place. And DOH has really tignan itong mabuti. Yung issue na to na binabanggit ko. Congressman Martinez, sir, sa ibang issue po, ayan, 215 yung mga congressmen na pumirma sa impeachment kay Vice President Sara Duterte Carpio. Kasama ba ka sa pumirma doon sa impeachment? Hindi po ako kasama sa pumirma. Hindi ba? Bakit? Ang unang dahilan ko po ay ang political stability at economic development ay magkasabay. They go side by side. Walang investor na pupunta sa isang bansa o isang lugar Na magulo. Exactly. That's a no-brainer for all of us. At this point in time, I have to give credit to the current administration. Our GDP is good. Although hindi natin na-meet yung target by some percentages lang, napakaliit. Pero the economic activity is moving. Collections of the customs and BIR shows they hit the target. Ibig sabihin, maganda ang ekonomiya. Then ang projections ngayon ng mga international observers, we will be hitting 6% GDP plus next to India. So yung growing economy, pangalawa tayo to India. So just imagine a politically unstable country and the economic activity. So yun yung unang dahilan, and I think it will lead us to nowhere pag itong impeachment issue na to ay mag-flourish. Pangalawa, if it's God's grace,
na manalo akong senador ng Pilipinas and abutan ko ang impeachment hearing na to as an impeachment judge, the first question to be asked is, Senator Martinez, where would be your impartiality about this issue, knowing kung in-endorse mo ang impeachment complaint? So, Yes. question kagad ako as an impeachment judge. Pero more importantly, yun nga, political stability and the economics go side by side. The uncertainty of things ay yan tinitingnan ng mga negosyante yan, ng mga investors. Okay. Pero Lakay, bago ba sa tanong mo, mayroon kasing nag-message dito at ang kanyang, eto medyo ano yung tanong niya, siguro taga Valenzuela to, Kong. Sabi niya, Kong, bakit hindi ka nag-mayor ng Valenzuela na lang? Sabi niya. Gusto niya mag-mayor ka na lang daw sa Valenzuela. Ayun yung kanyang message dito sa atin. Well, my line of expertise, gaya ng binanggit ko sa inyo, is about legislation. 33 years. Walang ganyang kandidatong kumakandidato ngayon sa Senado. 33 years sa paggawa ng batas. They have their other credentials. Pero yung akin, nag-iisang kandidato, number 41, Eric Martinez, na may ganyang credentials. Being a mayor is a legislative, is an executive position. That's another line of job. At in fairness, of course, to the Gatchalian, they're doing a good job for the city of Valenzuela. But for me, I know where I could contribute to this country. I know where I could contribute to my city of Valenzuela. And the word legislation comes to mind. 33 years of legislative experience. That's what I'll bring to the Senate. That's a resume na hindi man sikat, pero yung resume ko dapat tignan ng buong Pilipinas. Walang ganyan. Sa 64 pang kumakandida. Ilan pa ba kami? 63 pa na kumakandida sa Senador. Nagsimula sa baba bilang SK Kagawad, Barangay Kagawad, Consel Vice Mayor, and congressman. So, tingin ko yung nag-message sa atin, gusto ka lang maging mayor talaga. Taga Valenzuela. Binabata ka ni Mayor Wes Gatchalian. Nanonood sa Hi, atin. Mayor Wes! Good morning, Mayor. Si Mayor. Good morning sa mga taga Valenzuela. Good Good morning, Mayor Wes. Okay, Congressman Eric Morales Martinez, sir, bilang panghuli. Ayan, ano ang inyong kausapin mo ang ating mga kabayan? Bakit ikaw? Ate ka muna, may mayroong magtatanong mula sa Caloocan. Sige Hindi na, namin agad nakita, nakatago eh. Ayan, sige. Eto, Kong, mayroon sa'yo magtatanong. Ang ating kasamahan si RH23 Edwin Duque, nandyan ngayon sa Caloocan at meron po magtatanong sa inyo na isa sa ating mga kababayan. Edwin. Isilin pa Mayor at kaya Congressman Martinez, isang umiidolo rin sa inyo dahil nga sa inyong galing bilang Congressman sa Valenzuela. Si Kuya Mike Camito ng Caloocan naman na nakasubaybay rin sa inyong mga accomplishment. Meron sa itatanong mo kaya Congressman Martinez. Itatanong ko lang kay Congressman Martinez kung siya ang papalari na manalo sa pagka-Senado, anong gawin niya, paano ibaba yung taas ng bilihin ngayon? Ayan, presyo daw ng bilihin. Pero si Congressman Martinez, Congressman ng Valenzuela, ito hindi Congressman ng Caloocan. Meron yata ang Congressman Martinez sa Caloocan dati. Ayan, okay. Ang sagot, ang tanong Congressman Martinez, sir, paano mahawa ba ang presyo ng mga bilihin? Okay, I'll put it this way, Kadeo. Pag mayroong kandidatong sinabi nga, ito gagawin natin, ito solusyon, nambobola lang yan. Eleksyon eh. Pero itong tamang sagot dyan, oversight. Oversight. The function of a legislator. Baka ang problema lang ipatawag yung mga iba't ibang ahensya na hindi ginagawa yung trabaho. Baka kailangan lang may batas naman, hindi lang napapatupad. Baka naman issue lang to ng yung hoarding, smuggling. Ba ipatawag natin yung mga ahensyang dapat gawin ng kanilang dapat gawin upang yung supply ay bumaba sa taong bayan. It's a law of supply and demand. Pag marami tayong supply, bababa ang presyo. Kaya in a long term, okay, it's a thinking forward thing. Ang dapat nating gawin, improve natin ang agriculture natin. Let's be a powerhouse agriculture like before para yung mga issues of the outside forces of inflation, the international supply, hindi tayo apektado. Let us, itong minsan na naisip ko to
ang bagyo laging nasa Luzon. Bicol. Tatama sa Central Luzon. In a thinking forward plan, bakit hindi natin tutukan ang Mindanao as the agricultural powerhouse of this country? Hindi sila masyadong dinadaanan ng mga bagyo. So, ang harvest season doon maaari 3-4 times. Sa atin, tumama sa Bicol, tatama sa Central Luzon, tatama sa Isabela, Cagayan area. So, madidisrupt ang supply. Tapos yun ang idadahilan natin, konti ang supply, aangkat tayo sa ibang bansa. Pag angkat natin, mas mataas na presyo, itatago pa nung iba. So, these things, oversight, and in a long-term plan, Mindanao would offer as the food basket powerhouse of this country. Ayan, Edwin, ha? Ayan, hindi ipapa-refill ni Congressman Martinez ang law of supply and demand. Sino yung Sino nga yung kausap natin na nasa linya? Edwin, ang pangalan niya? So yung siya nagsasabi... Si Kuya Mike, Mike Hamito po. Si Kuya Mike Mike. Hamito. Ayan. Kuya Mike, satisfied ka naman sa sagot ni Kong? Ayan. Oo, satisfied talaga ako sa sa sagot niya. Okay. Alright, thank you Kuya Mike. Taga Caloocan. Okay. Back to you, Mayor. Maraming salamat Kuya Mike at Edwin Duque. At bilang Pangulo Congressman Martinez, sir, kausapin mo ating mga kababayan, bakit ikaw ang dapat nila iboto sa darating na eleksyon bilang isang senador? Mga kababayan ng sambayan ng Pilipinas, ako po si Eric Morales Martinez. Hininog ng panahon simula SK Kagawad, ngayon ay kasalukuyang congressman. Iba naman, bago naman. Ang karanasan sa paggawa ng batas ay napakatagal. At yun ang aking lakas ng loob upang tumakbo bilang senador ng Pilipinas. Ito po, lagi ko sinasabi sa Valenzuela. Valenzuela is difficult. You need serious people to do the job. In the same light, ganun din po ang sasabihin ko, bansang Pilipinas, napakaraming hamon ng bansang Pilipinas. You need serious people to do the job. And how do we determine that? Tingnan nyo po yung mga track record, tingnan nyo po yung pinagdaanan. Hindi po ako sikat, pero sa araw na to, sa DCRH, sa pagkakataon, maraming salamat. Number 41 is a serious candidate running for the Senate, Eric Morales Martinez. You need serious people to answer the problems of this country. Magandang umaga po, bansang Pilipinas. Sayang lang tayong oras. Pakat na yung pasana natin. Pero number 41 po. Number 41. Ayan, ang number ni Kong Eric Martinez. Ayan. Maraming salamat. Ang cute nito ni Kong. Kong, pwede ba itong pamaypay din? Ayan, Oo, pamaypay talaga. Maraming salamat, Congressman Eric Morales Martinez ng Valenzuela City, independent candidate. Although na member siya ng Partido Demokratiko Pilipino, PDP. Good luck, Congressman Eric Morales Martinez, kandidato para sa pagka-senador. Thank you and good morning.